Mga kapuso, lumakas pa at isa ng tropical storm ang bagyong Ada habang unti-unting lumalapit sa kalupaan. Ang latest sa magiging lagay ng panahon. Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, sa weekend, posibleng pinakamalapit sa lupa ang bagyong Ada. Pero simula po bukas, Biyernes, mas mararamdaman na rin yung epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa. Isinailalim na rin sa wind signal ang ilang bahagi ng Bicol Region, kabilang ang eastern portion ng Camarines Sur, Sorsogon, eastern portion ng Albay at pati na rin ang Catanduanes. Sa Visayas naman, kasama rin po sa wind signal number 1 ang northern Samar, ganoon din ang eastern Samar, eastern portion ng Biliran, eastern portion ng Leyte at pati na rin ang eastern portion ng southern Leyte. At para naman po sa Mindanao, kasama rin po sa wind signal number 1 ang Dinagat Islands, ganoon din ang Surigao del Norte at pati na rin ang Surigao del Sur. Dito po posible pong maranasan yung mga bugso ng hangin na may kasama pong mga pag-ulan. At inaasahan po natin dahil nga isa ng tropical storm ito pong bagyong Ada, ito ay posible po na umabot hanggang sa wind signal number 2 ang babala na itataas ng Pag-asa. At posible rin pong madagdagan pa yung mga lugar na kabilang dito sa tropical cyclone wind signal. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng tropical storm Ada sa layong 400 kilometers sa silangan ng Surigao City. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 65 kilometers per hour at yung bugso naman yan nasa 80 kilometers per hour. Northwest po ang galaw nito sa ngayon sa bilis na 15 kilometers per hour. At ito po yung magiging track naman ng bagyong Ada. Base po ito sa initial at yung pong latest na bulletin na ilabas ng Pag-asa. Inaasahan po natin, nakikita pa rin na ito po ay kikilos pa northwest hanggang bukas po yan. Ibig sabihin pahilagang kanluran. Magtutuloy-tuloy yung pagkilos niyan. At ito pong landfall o yung pong pagdikit niyan dito sa bahagi ng Eastern Visayas. Kasama po ito nga Eastern Samar at Northern Samar. Posible po yan na dumikit o lumapit dito sa nabanggit na lugar. At sunod naman na tutumbukin itong bahagi ng Catanduanes. Pero mga kapuso, patuloy po nating imomonitor dahil meron din posibilidad na hindi lang po yan didikit basta o lalapit dito sa mga nabanggit nga natin na lugar dahil posible pa rin na magkaroon po ito ng landfall activity o pagtama sa lupa sa Eastern Visayas o di kaya naman ay dito sa Bicol Region. At patuloy po natin yung imomonitor at mangyayari yan ngayong weekend pero posible pa pong magkaroon ng mga pagbabago. So yan po yung magiging movement ng bagyo bago po ito tuluyang mag-recurve o lumihis ng direksyon papalayo dito sa ating bansa. At patuloy po natin imomonitor kung ano pa yung magiging development dyan sa mga susunod na oras. At dito po sa ating satellite image, kitang-kita po natin na talaga pong nahahagip na ng mga kaulapan itong bagyong Ada, itong bahagi ng Bicol Region, buong Visayas at pati na rin itong Mindanao. Meron po yung mga pag-ulan na mararanasan sa mga susunod na oras. At bukod po dito sa bagyong Ada, meron din pong presence ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Yan po yung magdudulot ng malamig na panahon. Pero bukod po dyan, sa malamig na simoy ng hangin, ay magdudulot din po yan ng mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Doon naman po sa mga lugar na hindi ko nabanggit, posibleng makaranas ng localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas po ng umaga, pinakamataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito yan sa Bicol Region, ganun din sa Eastern and Central Visayas, Caraga at pati na rin sa Northern Mindanao. May nakikita po tayo kagad na mga malalakas na pag-ulan kaya maging handa po at doble ingat para sa mga residente. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at halos buong Visayas na po ang uulanin. Kasama dito ang Samar and Leyte provinces, ganun din ang Bohol, Cebu, Negros Island Region at pati na rin ang Western Visayas. Meron pa rin mga pag-ulan dito yan sa northern at eastern portions ng Mindanao, pati na rin sa ilang bahagi ng Davao Region. May mga malalakas at matitinding buhos ng ulan na pwede pong magdulot ng mga pagbaha o landslide. Kaya doble ingat pa rin, lalong-lalo na po sa mga kapuso natin dito sa Bicol Region sa banta po ng mudslide at lahar flow dahil dito sa patuloy na pag-aalboroto ng Mayon Volcano. At dito rin sa ating mapa nakikita natin may mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi po ng northern at ng central Luzon, ganoon din dito sa ilang bahagi ng Mimaropa. Para naman sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa na maulit yung mga pag-ulan gaya po ng naranasan kanina sa ilang lungsod. Kaya kung lalabas ng bahay, magdala pa rin ng payong.
Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. At kaugnay niyan, kanselado na ang ilang klase at biyahe sa Surigao provinces dahil sa bagyong Ada. Ang latest doon tinutukan live ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Yes, Mel. Ngayong araw, nakaranas ng pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong malakas na hangin dito sa Surigao City, Surigao del Norte. Kaya ang klase sa ilang lungsod sa probinsya at Surigao del Sur at Dinagat Islands ay kanselado. Buong araw, pabugso-bugso ang ulan na may kasamang malakas na hangin sa Surigao City, Surigao del Norte. Dahil nasa wind signal number 1 ang probinsya, dulot ng bagyong Ada. May mga lugar na nagkansela ng klase. Kanselado rin ang lahat ng biyahe sa mga pantalan ng syudad at ipinagbawal rin ang pangingisda. Mahigpit naman ang monitoring ng CDRRMO. Nakabantay rin sa coastal municipalities, pati na Siargao at Bocas Grande Islands. Nakadeploy na ang kanilang mga kagamitan sa iba't ibang lungsod. As of now po, wala pa rin kaming na-receive na information regarding evacuation centers that have popped up recently. However, as per our municipal DARM officers, they have been proactively checking yung mga eskwelahan to see if the need to evacuate is necessary. Mel, sa ngayon nakaranas uli ng pag-ulan dito sa Surigao City. Pero nasa normal level pa naman ang alon dito sa may coastal area. Kaya paalala ng otoridad natin, lalo na sa mga residente, na huwag maging kampante dahil baka lumakas pa ang epekto ng bagyo. Mel. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Bago naman maramdaman ng bagyo, nagsilikas na ang mga nakatira sa lahar-prone area sa Albay, lalo't nag-aalboroto pa ang Bulkang Mayon. Suspendido naman ang paglalayag sa ilang lugar sa Bicol, kaya halos 2,000 ang stranded. Mula pa rin sa ginubatan sa Albay. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, dahil nga sa paparating na bagyong Ada ay patuloy ngang inililikas ngayon ang mga residenteng nakatira doon sa mga lugar na maaaring daanan ng pagragasa ng lahar na nanggagaling naman sa delisdis ng patuloy na nag-aalborotong Bulkang Mayon. Pami-pamilya na ang lumikas sa Barangay Maninila dito sa Ginubatan, Albay. Nakaalalay ang mga taga-barangay at munisipyo pati na mga bumbero sa kanilang paglikas. Karamihan sa kanila, mga mag-iina. Mahalaga raw na habang hindi pa ramdam ang epekto ng bagyong Ada, makaalis na sila. Yung lahar ba matindi ragasa dito sa inyo? Opo sir, kapag may bagyo po, Ano nangyayari? yung ano po daanan namin, yung na ano po siya nahukay ng tubig. Itong kanilang barangay ay na-isolate kapag rumagasa po yung tubig na may lahar doon sa 2 gali na nasa gilid ng kanilang barangay. At ayaw daw po nila na ma-isolate sila dito, kaya kailangan lumabas sila sa kanilang barangay. Sa Ginubatan East Central School dinala ang mga evacuee. Sa Barangay Masarawag, magkatuwang naman ang MDRRMO at mga sundalo sa pagpapalikas. Nalulubog kasi sa tubig at lahar ang mahabang bahagi ng kalsada at komunidad kapag malakas ang ulan. Gawa po ng yung galing po sa sa Mayon, dito po sa amin lumabas. Lahar po yun. May kasama pong lahat, saka yung mga bato-bato. Mahigit 2,000 pamilya ang nais ng Ginubatan LGU na mailikas mula sa Maninila at Masarawag. At sakaling hindi kusang lumikas ang ibang residente. We will do it po naman na magpa-forced evacuation just to ensure po na safe ang ating mga kababayan. Ganito ang Masarawag Gali sa bayan ng Ginubatan na nasa 8 km radius mula sa Bulkang Mayon. Kilala itong nilalamon ng lahar kapag malakas ang ulan. Pero hanggang kanina, marami pa rin dumaraang malalaking quarry truck. Isang magsasaka rin ang namataan natin doon na galing mula sa direksyon ng bulkan sakay ng paragus o kariton na hila ng kalabaw. Sa isang bahagi ng bayan ng Kamalig, patuloy rin sa trabaho ang mga heavy equipment sa isang gali o uka. May marker sa gilid ng kalsada na nagbibigay babala na iyo'y lahar flow prone area. Ang Philippine Coast Guard Station Albay, sinuspindi na ang lahat ng operasyon ng lahat ng klase ng sea vessel at watercraft
sa southeastern portion ng Albay na nasa ilalim ng wind signal number 1 gaya ng Legazpi City, Manito, Rapu-Rapu, Bakakay at Santo Domingo. Pati na ang Tabaco City, Malilipot, Malinaw at Tiwi. Samantala, inatasan naman ni Governor Patrick Alain Azanza ang mahigpit na pagbabantay ng mga LGU at disaster response agencies sa buong isla ng Catanduanes para paghandaan ang posibleng epekto ng bagyo. Pinalilikas na rin ang mga residente mula sa mga lugar na bahain at may banta ng landslide. At dahil sa wind signal number 1 na ang umiiral sa isla, ipinatigil na ng PCG Catanduanes ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat doon. Kabilang sa mga apektadong pantalan sa Masbate ang Mobo, Matnog, Pilar at Castilla Port sa Sorsogon, kung saan nasa halos 2,000 ang stranded na pasahero. Samantala, mula sa bayan ng Daraga, bago pumutok ang liwanag kaninang umaga, nakita pang nagniningning ang bulkang Mayon. Dahil sa patuloy na aktibidad tulad ng pagbaba ng uson o pyroclastic density current. Mel, gabi na, no? Pero hanggang sa mga sandaling ito, dito sa Ginubatan East Central School ay patuloy na dumarating yung mga evacuee. Yung iba ay sinundo ng MDRRMO, ng mga sundalo at mga pulis. Pero ang nakatutuwa, Mel, merong mga lumilikas na sila mismo ang nagpupunta dito, sakay ng kanilang motorsiklo o sakay ng kanilang tricycle. Ang sinasabi ng MDRRMO ng Ginubatan, talagang dapat ay tiyakin nila na walang tao doon sa critical zone para nga kapag rumagasa ang lahar ay walang mapahamak. Yan ang latest mula rito sa Ginubatan Albay. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.